Sinimulan ko na nga ho palang pagpapatambak sa nabili kong lupa. Sa hindi inaasahan na mangyayari nga ito kay Paula, kaya idinala nga namin siya sa vet clinic. Kaya tinurukan nga siya at kailangan nga daw siyang operahan. Maagang nagluto si Larnie dahil may pasok nga siya at ako naman magpapatambak sa nabili kong lupa. Bali magbabaon na lang kami ng para sa pananghalian namin para hindi na kami bumalik dito sa inuupahan namin para kumain ng pananghalian. Nagluto nga lang siya ng ginisang repolyo na may halong giniling. Ang sarap nga niya. Habang nagluluto siya, ako naman nagtutupi ng mga nilabahan. Masaya at excited ako dahil mauumpisahan ko na nga ang pagpapatambak sa nabili kong lupa. Yun kasi ang unang proseso na dapat ko munang gawin bago ako mag-umpisa na magpatayo doon ng kahit maliit na bahay lang o kaya naman mailipat yung mga alaga kong hayop. Pagtapos namin gumayak at kumain ng umagahan, ihatid ko naman sila Arnie sa school kung saan siya nagtuturo. Ganito ang routine namin nila Arnie kapag meron din akong aasikasuhin dahil isa lang naman ang motor namin na ginagamit kaya kailangan ko siyang ihatid. Pagkatid ko sa kanya, dumiretso na ako agad dito sa nabili kong lupa dahil ngayon nga ako magpapatambak. 9 AM ang usapan namin, medyo napaaga ako, alas 8 pa lang ng umaga nandito na ako kaya naghintay pa ako. Dito na nga lang din ako naghintay sa bahay malapit sa lupang nabili ko. Medyo napahaba ang oras ng paghintay ko kaya nagutom ako. Kaya bumalik ulit ako sa inuupahan para mag-charge muna ng cellphone at ayan dumaan na rin ako sa bilihan ng merienda. Napabili ako ng burger at shoutout nga kay ate, sobrang saya niya na nakita ako. Pagbalik ko sa bahay ng may-ari ng lupang nabili ko, saktong-sakto naman na nandito na nga yung elf na pinagsakyan nga ng buhangin na pantambak sa lupa. Sa mga nagtatanong nga po kung ilan daw ang sukat ng nabili kong lupa, bali 180 square meter lang po yung lupang nabili ko. Hindi pa ganun kalawak pero pwede nang pagtayuan ng bahay at pwede na rin tayo doon magnegosyo kahit maliit na negosyo lang. Halimbawa, mag-alaga tayo ng paitlugin na manok, pwede na yun. Saka ang gusto ko lang din naman kahit may maliit akong garden na pwede kong pagtaniman ng mga gulay, pwede na siguro yun dito lalo na at bukid naman to at wala naman tayong masyadong kapitbahay. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga alam kung paano ko uumpisahan lahat ng ito lalo na at nag-uumpisa pa lang talaga ako. Saka isa rin ito sa pinakaunang beses kong mararanasan na tumira na sa sarili ko ng lupa. Nga pala, sa mga nag-aalala sa lupang nabili ko, wag na po kayong mag-alala kasi maayos naman po ang lahat at clear din ang papers ng lupang nabili ko. Naipasukat na po ito ng may-ari at maghihintay na lang ako ng title na nakapangalan na sa akin. Yun din ang kagandahan dito kasi nung nabili ko to, yung may-ari ng mag-aasikaso ng pagpapasukat ng lupa at sila na rin ang mag-aasikaso sa title. Maganda rin pala ang napili kong nabiling lupa dahil nakapwesto nga ito malapit sa kalsada. Saka hindi rin ito nalalayo sa highway lalo na sa hospital at sa convention ng Baler. Saka napapagitnaan lang din to ng bayan ng Dipakulaw at bayan ng Baler kaya hindi masyadong malayo kung pupunta tayo sa magkabilaang bayan. Bali 15k lang po pala muna ang budget ko sa pagpapatambak ngayon. Bali 1,300 po kasi ang isang load ng buhangin. Kaya yung 15,000 natin aabutin lang siya ng 11 load ng buhangin. Napakaganda nga rin po pala ng view dito na matatanaw natin. Kaya sigurado magiging maganda rin ang kakalabasan ng mga vlog ko pag dito na ako nakatira. Ano kaya sa tingin nyong magandang ipagawa dito na bahay? Kubo na yari sa kawayan o sa kahoy? O bahay na konkreto na pero style kubo pa rin? Sana mabigyan nyo rin kami ng idea sa kung anong mas magandang ipagawa namin na bahay dito. Shoutout nga pala sa pinsan ko na taga Barangay Obligasyon ng Baler. Isa nga siya sa mga tumulong sa pagtatambak. Umuwi lang din pala ako sa inuupahan namin at dito na nga lang din ako kumain ng pananghalian para na rin makapag-charge ako at ma-vlog ko pa yung pagtatambak nila hanggang sa hapon. Nakaidlip pa nga ako dyan habang hinihintay ko yung charge ko at pag-akyat ko nga sa kwarto namin napansin ko nga si Paula, ang dami niya nga dugo sa may leeg niya. Sobrang nag-alala nga ako sa kanya kasi simula nung nawala siya nagkaroon din siya ng maliit na sugat nun pero gumaling din agad. Pero simula nun naging matamlay na siya at hindi na rin siya lumalabas-labas at wala na rin siyang gaanong gana kumain. Simula nun paglipas nga lang ng ilang araw bigla nga siyang nagkaganyan. Kahit ako hindi ko rin alam ang dahilan kaya sabi ko kay Arnie umuwi siya ng maaga dahil gusto kong ipa-check up si Paula para malaman namin kung bakit nagkaganito si Paula. Bumalik din ako sa lupang nabili ko para tignan nga itong pinapatambak ko. Inabot na rin ng hapon ng pagpapatambak ko dito kasi hindi nga rin pala madali ang pagtatambak nito. Lalo na at malambot nga yung lupa dito sa bukid. Kaya medyo hirap din yung elf dahil sa sobrang lambot nga ng lupa kaya lumulubog nga yung gulong. Sigurado marami-rami pa nga ang kailangan kong ipatambak dito kahit 180 square meter lang yung nabili ko. Sobrang lambot kasi ng lupa at mababa din yung area kaya kailangan talaga marami ang maitambak dito kaya kulang na kulang talaga yung 11 load. Pero sabi ng may-ari mga 40k daw ang budget ko, magiging maganda na daw ang tambak nun at kompleto na. Pero syempre dahil wala pa akong pampabigla, pampatambak dito kaya unti-unti lang sa ngayon kung ano lang yung kaya ng budget ko sa ngayon, yun lang muna. Kaya kung hanggang saan lang muna ang aabutin ng 15k ko na budget pampatambak ay dun lang muna. Dahil naipasukat na nga ito kaya may mga
mga muhon na ang bawat lote. At dahil nagpapatambak ako para hindi tuluyang matabunan ang muhon, kaya hinuhukay nga ulit ng may-ari para iibabaw nga dito sa tinambak. Sa buong maghapon inabot lang ng 8 load ang naipatambak ko dahil hindi na nga kaya ng oras. Maaga ko na rin sinundo si Arnie at pag uwi nga namin sa inupahan namin, agad namin kinuha si Paula para idala sa vet clinic. Bali papacheck up nga namin siya para malaman namin kung anong dahilan bakit biglang nagdugo yung leeg niya. Pagpasok namin dito, kinilo muna namin siya at ayan, umabot nga ng 3.60 ang bigat niya. Pagpasok namin dito, napansin ko nga agad yung nanganak nilang aso at sobrang cute nga at eto yung nanay nila. Sabi pala ng doktor ni Paula, kailangan niyang operahan dahil yung nagiging cause nga ng pagdurugo ng leeg niya ay meron nga siyang sugat at merong namumuong nana sa loob niya. Kaya pala ilang araw na matamlay si Paula kasi meron na palang namumuong nana sa loob. Hindi pala siya pwedeng operahan agad-agad kaya kailangan namin daw siyang ibalik kinabukasan na lang. Kaya sa ngayon tinurukan lang muna siya ni Doc para maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Naawa lang talaga kami kay Paula dyan kasi kinabukasan nga ay birthday niya pala at yun nga ang first birthday niya. Tapos maoperahan pa nga siya sa mismong kaarawan niya. Pag-uwi namin kinabukasan, magaling na nga agad yung sugat niya at hindi na rin dumugo. At napansin namin na bumalik na nga ulit yung kanyang sigla. Pero dahil sabi ng doktor niya, kailangan pa rin namin siyang ibalik para sa operation niya. Kaya ibinalik nga ulit namin siya kinabukasan. Iniwan lang namin siya ng ilang oras dito sa clinic at kinahaponan tinawagan din kami ni Doc para kunin si Paula. Dahil nagtitinda rin naman ng cage dito sa mismong clinic, kaya dito na nga rin bumili sila Arnie para kay Paula. Para hindi na nga siya kung saan-saan pumupunta. Kaya pala sa loob lang din ng maghapon ay nakuha lang din namin agad si Paula dahil ang sabi ni Doc hindi na nga raw siya ooperahan dahil nag-heal naman daw agad ang sugat ni Paula. At mukha naman daw nalusaw na yung namumuong nana sa kanyang bukol. Kaya thank you Lord talaga dahil hindi na nga naoperahan si Paula at mabisang gamot din ang naibigay sa kanya ni Doc.